kung mapapansin niyo dito, LPB PC version. So ano bang gagawin natin guys? Dito sa Gparted, then right click tayo, then resize natin. Yan. So pwede kayong mag-drag dito, pwede niyong dito. Pwede drag ko na lang para mabilis, then resize. Then dito sa storage is yan, mapapansin nyo, diba? Napakalaki ng storage natin, nasa 23 GB. Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. And for this video guys, ay may ituturo na naman ako patungkol sa ating mga piece wifi. Gamit pa rin yung ating LPB system at mini PC. So dito guys is ang gagawin natin, since na dumating na yung M2 ko na SSD na 32 gig, is ipa-flash natin siya at saka ituturo ko guys kung paano i-extend yung 4 gig na storage niya. So ano ba yung sinasabi kong 4 gigs na storage? So open ko muna yung ating wifi or yung ating piso wifi, yung admin panel or admin access niya, para makita nyo guys yung ibig kong sabihin. Yan. So actually hindi ko pa to napalitan itong ating SSD sa ating mini PC. Nasa 16 GB pa rin siya. So papalitan ko siya into 32 GB. Pero ipo-pull natin siya. So dito guys, hanapin lang natin yung system. Sana yan? Ito, system status. So kung mapapansin nyo guys, is kalahati na ng ating storage is na pupuno niya. So isang bendo pa yan guys. So paano pa kaya kung maramihang bendo na ito? So ang gagawin natin guys, etong free na to is palalaki natin to guys. Ito siya. Kasi ang sa storage ng LPB guys is napupuno talaga siya. Kahit sabihin mong nasa 100 or 100 GB or 120 GB yung inyong SSD, ganito pa rin yung mangyayari guys. Ang free storage pa rin niya is nasa 4 gig lang. So di ba, halos kalahati. So ito lang kasi yung size na pwede sa kanya. So ito yung gagawin natin. So ganito yung sample niya guys. So may na-flash ako dito, which is na-flash ko na yung ating SSD. At ipapakita ko sa inyo guys itong na-flash ko na SSD. Ito yung 32 gig na SSD. So dito sa disk management, so dito nyo makikita guys, diba? So ito 10 GB lang siya, pero ito guys is nagiging useless yung 19.82 gig, which is napakalaki pa nito guys. So yan yung gagawin natin guys, i-merge natin to dito sa 10 gig na to. So ano bang kailangan natin dito para ma-merge? So kailangan natin ng Oracle VMware Virtual Box. So yan. So step by step ito guys, ituturo ko sa inyo. At sana masundan nyo. Mahaba-haba ang video ito guys. So sundan nyo lang itong video na to. Sana makatulong sa inyo sa mga mini PC users dyan sa LPB. At actually itong tutorial na to guys is meron tayong guide sa LPB mismo na site. So dito guys, punta lang kayo dito sa LPB na group, then dito sa files, dito nyo makikita guys, ito yung LPB resize partition. So ito yung ibig kong sabihin guys. So yan. So i-download nyo lang yan. Punta lang kayo dito kung kasali kayo sa LPB group.
Download nyo lang yan. Then, eto na siya guys. Na-download ko na rin. Yan yung i-guide natin guys. So, simulan na natin itong video na to guys. At kung di ka pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman guys sa ating YouTube channel. At pa-like at share na rin ng ating mga videos guys. So, sana makatulong ito sa inyo at sana apply ko ng maayos itong tutorial na to sa inyo. So yun nga, simulan na natin guys. So ano bang first step natin guys? So syempre punta lang muna tayo sa Facebook. So type ko lang dito Facebook. Yan, Facebook. Then punta kayo dito sa may LPB Piso Wi-Fi. Yan. Dito guys, dito natin i-download yung guide natin kung paano natin palalakihin yung partition ng ating mga SSD sa ating mga mini PC. So dito sa files guys, punta kayo dito sa files. Then ito yung tutorial na guide natin guys. So ito siya. So shout out kay Sir Royax ng General Santos City, from General Santos City. So, di ko alam kung tama yung pagkakabasa ko, pero Royax, shoutout sa iyo, sir. Yan. Kung di dahil sa kanya, hindi natin malalaman itong precise partition tutorial niya. So, yan. So, okay na. Kung okay na guys, na-download na. So, sa akin kasi is na-download ko na rin to. So, ito siya guys. Then, na second na i-download natin is yung Oracle virtual machine. So, yan. Type nyo lang guys ito, Oracle VM Virtual Box. Yan. Then ito siya guys, yung Virtual 7.0.12. So sa akin guys, hindi yan yung ginagamit ko. Ang ginagamit ko guys is itong Virtual Box 6.1 build. So yan, ito yung dina-download ko. Then yung extension guys, kailangan yon, yung extension pack. I-download nyo ito guys. Pag na-download nyo guys, kung mapapansin nyo sa akin, na-download ko na rin to. Ito siya. Yan. Pag na-download na yan guys, mamaya ipapakita ko. Ang last na i-download nyo guys is yung Ubuntu na ISO. Ito siya guys. So puntahan lang natin yung site. Yan. So dito may makikita kayong download Ubuntu. Yan. Then dito, ito siya, yung file. So dapat malakas or mabilis yung internet connection nyo kasi nasa 4 gig yung file size nito guys. So yan. So okay na, kung na-download na lahat is di ba sinabi ko yung sana yan, extension. Kailangan kasi yung extension guys para dito sa ating open ko lang yung VirtualBox. So dapat naka-install na kayo guys ng VirtualBox. Kailangan natin yung extension na yun guys. So, sana yan, Prefix. Punta lang kayo dito sa Prefix extension. So kung mapapansin nyo guys, diba naka-install ako ng Oracle VirtualBox. Yan. So add nyo lang guys. So ito siya. Then install nyo. Kasi kailangan natin yan dito sa may sana yan, sa may USB natin, para ma-detect natin yung ating SSD guys. Yan. Since na okay na yan guys, is magsisimula na tayo. So dapat naka-install na yung Oracle VM VirtualBox Manager nyo. Then new tayo. So new. Then type ko lang dito guys, Ubuntu. Yan. Then dito sa machine folder guys, gumawa ako ng folder ko. Hindi ko dyan isi-save sa aking drive C. So dito ko i-save sa may backup ko. Yan. Gumawa ako ng folder. Then okay. Then next, ayaw niya ata Ubuntu ready na daw. So ang gagawin natin guys is puntahan natin yung backup dito. Yan. So meron na palang nakalagay. So i-delete natin ito guys. Yan. Then close natin. Then try nga natin ulit guys. Yan, di ba? So ito yung memory size. So ang ginagawa ko dito 2 gig lang. Yan. Kasi maliit lang yung storage ng
or memory ng aking PC guys. Depende sa inyo guys, kung malakas yung spec ng inyong PC, mas maganda patasin nyo pa yung memory size ng inyong VirtualBox. So next, then dito guys, default lang yan, create virtual disk hard disk now, create tayo. Then dito is ipiliin nyo VirtualBox this image. Then next pa rin tayo. Then dapat naka dynamic allocate. Next. Then dito guys, ang ginagawa ko dito, ginagawa kong 80 or depende na sa inyo guys. Yan. So 80 natin. Bakit hindi ma 80? Type na lang natin 80. Yan. 80. Then create natin guys. Yan, di ba? Meron na tayong Ubuntu or meron na tayong file. So dito guys, hindi muna natin i-start yung ating VM or virtual machine. So punta muna kayo dito sa settings. So dito sa settings guys, dito yung sinasabi kong extension. So dapat naka-enable itong extension natin kasi dito natin mare-read lahat ng kailangan natin na guys. So yung sa akin guys, ito siya, di ba? Ito yung 32 gig ko na SSD. So mamaya na yan guys, i-explain ko sa inyo guys mamaya. So punta muna tayo dito sa my general, sa advanced, then piliin natin dito yung bidirectional. Yan, okay na yan. Yung dalawa. Then punta tayo dito sa my storage. And dito sa storage guys, click natin itong empty. Then piliin natin yung dinownload natin na file na ISO ng Ubuntu. So sa akin guys, ito siya. Ito yung file na dinownload natin. Yan yung Ubuntu na dinownload natin. And open. And yan, di ba? Nasa 4 GB siya. Then okay lang natin guys. Yan, di ba? Okay na siya. Ngayon guys is start na natin. Try nga natin i-start kung gumagana ba. Yan, wait natin. So sana gumana. So error, reinstall. Yan, may error siya guys. So ang ginagawa ko dito guys, ino-close ko lang, then open ulit, then start ko ulit guys. Yan. Siguro sa PC ko na ito guys yung may problema. Yan. Yan, di ba? Nag-run na siya guys. VirtualBox. Yan. So pag okay na guys, nag-run, ganito yung makikita nyo. Then ang pipiliin nyo lang guys is itong try or install Ubuntu. Then enter lang kayo dito guys. Yan. Enter. Then mag-i-install na yung ating Ubuntu. Yan. So matagal-tagal to ito guys kasi yung PC natin guys is medyo mahina, kaya matagal yung installing nito guys. Pero chill lang tayo guys. Step by step ito guys. Yan. So sana hindi niyo skip yung mga video natin kasi para maintindihan pa natin or wala nang mga tanong na nasa video rin naman. So kung magtatanong kayo guys is sana is panoorin nyo ng mabuti. So yan, diba nag-run na siya guys. Yan, wait natin. Medyo matagal yung ating PC. Ryzen 3 lang kasi ito guys, tapos wala pang GPU. So at least nagagamit ko pa rin siya guys, yung ating PC guys. Yan, wala pa kasi tayong budget para mag-upgrade guys. So nauuna natin yung pamilya natin. Yan. So ganito yung makikita niyo guys. Pag okay na, then dapat English yung gagawin natin. Then click nyo lang itong install Ubuntu. Yan. Hindi ko alam kung tama Ubuntu o Ubuntu. Yan, then okay na yan guys. Continue lang tayo guys. Continue. Yan. And dito guys, ito guys, hindi ko na to sinasali yung download updates while installing Ubuntu. So normal installation lang ako guys. Yeah. Then continue. Yeah.
wait natin. So matagal-tagal ito guys. So sana pagtiyagaan niyo itong video natin guys, or tutorial natin. So wait natin. Yan. So ito guys, install lang din natin. Wala na kayong napapaguhin dyan. Install lang, install. Yan. Then continue lang guys. Yan. Then wait natin guys hanggang mag-install. So matagal-tagal to guys yung pag-install nito. Siguro dahil sa RAM na nilagay ko. So konti lang kasi yung RAM ko guys, nasa 8 GB lang yung RAM natin. Yan. Then siyempre continue tayo. Yan. So your name. So sa akin guys is Sasa. Yan. Then dito guys, palitan ko lang din ito ng Sasa rin. Sasa. So kayo na pala guys. Yan. Then dito sa password guys, maglalagay lang ako ng password. So tandaan niyo itong password na to guys, kasi kailangan natin ito. Itong password na to. Yan, admin. Yan. Yan. Then login automatically. Then continue. Yan. So yeah. Kaya na guys, copying files. So ito yung matagal guys na sinasabi ko. So tingin ko ipa-fast forward ko na lang to guys, para hindi tayo mainip sa kakahintay guys. So ipa-fast forward ko lang to guys. So chill lang kayo guys. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. So tapos ng 10 araw ay natapos din yung installation natin guys. So dito guys, kung okay na, installation complete, is i-restart lang natin. Yan. So restart. Wait na naman natin. So pag ganito guys, is i-enter nyo lang. Yan. Enter. Yan. Para ma-restart siya talaga. Then hindi na mag-i-install ng ganun guys. So ganun yung ginagawa ko guys. Yan. So yun, di ba? Hindi na siya nag-install. So wait na naman natin. Masyadong mabagal. At ito na guys, natapos din yung installation natin. Dito guys, skip lang natin to. No need tayo mag sign up dito. So skip lang ito. So wait natin. Yan. Wait lang natin, huwag natin i-force. Yan. Wait lang din. Then next. Tapos done. Yan. Yan guys, kung okay na yung ating installation sa ating PC, yung Ubuntu na ISO, isang first step natin guys is i-open na natin yung dinownload natin kanina sa LPB group, which is yung guide natin sir, mga sir, yung guide ni Sir Royax. So hanapin ko lang, ito siya guys. Yan. So ito yung guide niya guys. Yan. So step by step natin to. So ang first dito guys is magi-install muna tayo ng ating Gpart. So by terminal yung installation natin. So proceed na tayo dito guys sa terminal. So balikan natin to. Ito guys is remind me later lang. Yan. Then punta tayo dito sa activities.
Then type natin dito guys yung terminal. So install muna natin yung ano ang tawag dito, yung Gpart. So kung mapapansin nyo dito, to run a command as administrator root, use sudo. So ibig sabihin sudo yung mauuna kada command natin. So dito kasi guys, mapapansin nyo, open terminal then type su. So su na diretso. So which is hindi natin gagayain yan. Ganito yung gagawin natin guys. So dapat is sudo muna, sudo then su. Ganyan guys yung pag-open natin. Then pag in-enter ko to guys, may lalabas na password. Ita-type nyo lang yung password nyo dito guys. So yung kinreate nyo bago yung installation natin ng Ubuntu. So enter ko guys, then type ko dan dito yung password ko guys na nilagay kanina para ma-root access natin. So yan, di ba? Root at Sasana. So yan, okay na siya guys. Then check nga natin dito, okay na yung ating su o na-root na natin. Then dito guys, hanapin natin sa baba yung eto, number 5 na tayo guys. So open natin guys yung ating apt get update. So ang gagawin natin dito guys is syempre sudo ang mauuna, sudo then apt tapos get update. Yan, di ba? Check nga natin kung tama. Get update, yan. Then enter lang natin guys. Yan, di ba? So wait natin hanggang matapos yan. Then proceed tayo sa isa. So ano ba ang sunod dito? Ito, apt install lbm2. Yan. So, balikan natin yung ating Ubuntu. Yan. So sudo pa rin ang mauna guys. Huwag kalimutan sudo apt install tapos lbm2. So yan, ganyan dapat guys. Then check nga natin, so tama. Then enter natin guys. Yan. And dito guys, y lang para sa yes to continue. Yan, wait natin yan hanggang matapos. So ngayon guys, proceed tayo. I-check nga natin dito kung anong sunod na ita-type natin. So baba ko lang. Yan. So ito na yung installation ng Gparted. Yan. So check nga natin kung tapos na. So wait lang natin yan hanggang matapos. Then ito yung sunod na command na ita-type natin guys sa terminal. Yan. Wait lang natin yan. Wait lang natin yan hanggang matapos. So ang nagpapahirap lang kasi sa atin dito guys is yung pag-i-install ng Ubuntu na app. Yan. So okay na guys. Then ano ang command natin? Apt get install Gparted. Yan. So ganun pa rin guys, dapat sudo. Yan. Apt get install Gparted. Yan. So check nga natin kung tama. Apt get install Gparted. Yan. So ibig sabihin tama guys. Then enter natin guys. Then mag-install na yan. Then dapat y lang dito para sa yes to continue. Yan. Wait natin hanggang matapos. Then sunod na command na gagawin natin guys. Ano bang sunod na command? So yan. So now go to VirtualBox and click settings, USB, add US and plus with LPB version image, then click OK. So yan. So wait lang natin ito guys. So yan, okay na guys. Then close lang natin to. Close terminal. Then shutdown muna natin ito guys, yung ating file, kasi nga hindi tayo makaka-add dito ng USB.
since nakaraning yung ating ano ang tawag dito? Ubuntu. So pwede tayo mag-add pero baka hindi niya malocate. So dito guys, punta tayo dito sa Ubuntu. So naka-plug ko na kasi yung ating SSD sa aking computer, kaya na-detect na ito guys. So ito siya guys, ito yung aking 32 gigabyte na SSD, which is yung M2 na flash ko sa LPB image. So check nga natin guys para makita nyo. Punta lang tayo dito sa disk PC manage. Yan, wait natin. Disk management. Then ito siya guys, di ba? Ito. Yan. Ito siya yung sinasabi kong ito, yung 32. So okay lang natin yan guys. Okay. Then check nga natin dito kung wag na natin i-close, kasi ako kine-close ko to pero hindi ko pa na-try guys kung hindi na natin i-close. So dito guys, punta tayo ulit sa activities, then type natin yung gparted na ini-install natin. Yan, ito. Then require yung password. So type ko lang yung password natin, admin 123. Then okay. Check nga natin kung ma-read niya yung in-add natin. So wala, di ba? Kung mapapansin niyo, wala. Hindi niya na-read. So ibig sabihin, kailangan natin i-shutdown muna yung ating Ubuntu. So i-shutdown ko muna. Yan. So yan, naka-power off na. Then start natin ulit guys. So wait lang natin. So sana ma-detect na ni gparted yung ating SSD para maka-proceed na tayo. Yan. So ito yung guide guys, di ba? Ito yung ginagamit ko guys ngayon para sa ating SSD. Yan. Yan. So login lang ako ulit. So dito sa ating virtual box, kung mapapansin nyo guys, naka-add na yung ating SSD na 32 gig. Yan. So sana tayo balik tayo sa activities. Yan. Then type natin gparted ulit. Yan. Then required ang password. Yan. Wait natin. So sana ma-detect na niya yung SSD natin. So ito siya guys, di ba? Ito na yung ating SSD. Kung mapapansin niyo dito, LPB PC version. So ano bang gagawin natin guys? Dito sa gparted, then right click tayo, then resize natin. Yan. So pwede kayong mag-drag dito, pwede nyong dito. Pwede drag ko na lang para mabilis. Then resize. Then kung papansin nyo dito guys, one operating pending. So ibig sabihin pending pa. Then check lang natin guys. Then apply. Yan. Diba? Goods na guys. Yan. So yan, diba? Okay na siya. Nag-merge na yung ating dalawang partition. Yan. Pero hindi pa dyan natatapos guys. So close na natin yan. Okay na yung gparted natin. Ngayon proceed tayo dito sa ating guide. So baba tayo guys. Yan, nagawa na natin yan. Yung mag-extend. Then yan, tapos na natin yan. Yan. Tapos na natin yan. Tapos na natin yan. Then eto guys, punta tayo dito sa Go Terminal and type SU. So ibig sabihin add tayo dito para sa terminal. Yan. Terminal.
Then, ganun pa rin guys. Sodo. Tapos, so. Then, yung password natin. Enter. Yan. Then, ano ba ang guide natin dito? Ano ba yung type natin? Eto. So, ganun pa rin guys. Sodo pa rin yung type natin. VGS. Then, Sodo. VGS. Then, enter. Yan. So, yan guys. Ang B-free natin is itong 19.85 gig. Ang size is 29.81 gig. So, LPB PG. So, okay siya guys. Yan. Then, punta tayo dito sa baba. Then, ito yung ita-type natin guys. I-extend na natin yung ating file size guys. Yan. Then, ano bang code natin? LB extend. Yan. Ganun pa rin guys. Sodo. LB extend. Yan. Then, minus L. Tapos, equal, plus. Yan. Plus guys. Then, dito guys, mapapansin nyo, L plus 100G. So, yan. So, ang guide dito guys, para hindi kayo malito, para maging tama yung ating connection. So, ito lang yung i-add natin. Itong 19.85G. So, imbis na 100, kasi dito kasi sa guide guys is 100 gig. Pero dito sa atin is ito lang yung kukunin natin, since na yan lang yung i-add natin. Kasi kung ito yung ita-type natin, or magta-type tayo ng 50, hindi yan gagana. So, i-try natin guys. For example is 100 gig. Yan, diba? 1G. Tapos div. Tapos LPB. PC version. VG. Then /root. Yan. Diba? Tama ba? Check nga natin. LPB, VG, root, then yan. So, hindi yan gagana guys. Pag in-enter ko to, magbe-field. So, dapat ito lang yung guide natin guys. Kung ano, ilan yung free na itong B-free natin, yan yung ilalagay natin. So, kung mapapansin nyo dito guys, mag-e-enter ako, hindi yan gagana guys. Yan, diba? Ibig sabihin, malaki. So, hanggang 19 lang kasi yung free natin. So, ngayon guys is try nga natin yung ating 19.85G. So, Sodo. Then, LB extend. Then, L. Tapos, plus 19.85G. Tapos, /div. LPB PC version VG /root. Yan. So, try nga natin yan kung mag-work. So, enter tayo. So, yan. Diba? Successfully yung ating resize. So, yun lang yung guide nyo guys. Kung anong be-free na pinakita dito, yun lang yung ita-type nyo dito guys, para kukuha yung ating resize volume. Yan, okay na siya guys. Since na okay na yan, anong next na gagawin natin? Baba na tayo. So, eto guys yung gagawin natin. So, type resize to FS. Yan. So, sana yun? Ito resize Sodo. Kalimutan natin yung Sodo. Resize resize to FS. Tama ba? To FS. Then div
/LPB PC version -BG/root. Yan. So double check nga natin, tama. Then enter nga natin. Yun. Okay na siya, guys. So please run E2FSCK. So yan. Check nga natin anong next. Dito ikakopy daw natin, guys, itong F2FSCK. So copy nga natin. Ito na yun. Ito. So copy up. Yeah. Copy hanggang root. Copy. Then anong sabi dito? Copy. Tapos ipe-paste daw. So yan. Ibig sabihin ipe-paste natin, guys. So kailangan pa rin ng sudo, guys. Sudo. Then i-paste na natin yung kinapi natin sa taas. Paste. Then enter. So yun, checking. Yan, checking directories structure. So yan, okay na siya, guys. So anong last step natin? So malapit na tayo. Yan, nakopy na natin yan. Then ito, guys, balikan daw natin yung resize F2S. So gagawin natin dito, guys, is kakopy na lang natin ito. Yan, hanggang root. Copy, then paste natin dito. Then enter. Yan. So anong sabi? The file system of the LPBB0 is now 756531 blocks long. So anong sabi nga dito? Ipagbasyan natin sa baba. So okay, guys, ganun yung sabi dito. Then ano bang pinakalas? Ang gagawin is sana yan. Yan. So dito nag-type siya ulit ng BGS. So nga, try na lang natin. Sudo BGS. Then enter. So yan. Goods na, guys, yung ating LPB na extend na natin yung or na-resize na natin yung partition natin. Ngayon, guys, is itatry na natin moment of truth na sa ating PC. So ipaparaan ko to, guys, yung ating LPB sa aking PC para ma-check nga natin. So power off ko na to, guys. Yan, then close ko na rin to. Check nga natin sa management natin. This management, yan. Check natin kung okay ba. Yan. So yan, di ba? Mapapansin nyo, nag-merge na siya lahat, guys. Yan, goods na goods. Ngayon, guys, lilipat na ako sa ating camera para matry na natin ito. Ipaparan ko at papasukan natin yung admin panel nito, guys. So i-close ko na ito. So ayan, guys, so i-restart ko na yung ating PC para ma-boot up na natin yung ating LPB system na gamit yung SSD. So ito yung SSD ko, guys. Ito. Yan, di ba? Yan yung binili ko na SSD. Then re-restart na natin ito, guys. Restart. Then press ko lang para mag-boot setup tayo. Hindi ko alam kung anong boot setup nito. Maka F10. Yan. Press lang. Yan. Okay, guys. So dito, guys, is piliin natin yung eto, guys. Kasi yan yung ating 32 GB. So ipaparan natin yan. Yan yung ang laman yan is LPB system, guys. So i-run natin. Yan.
So wait lang natin, mag-boot up. Yan, nag-boot up na siya guys. Check nga natin yung file kung nag-merge nga ba yung ating file. Yun. So kung mapapansin niyo guys, wala tayong LAN IP. So ang gagamitin natin is 1IP. So hiramin ko muna yung cellphone ng asawa ko guys para makita natin. So ito yung ating 1IP 192.168.1.12/admin. Hiramin ko muna guys para makita nito. Yan guys, ito na yung cellphone ng asawa ko. Open lang natin yung 1IP. So yan 192.168. So yan, hikon ko na lang ito guys. Yan, tapos 1.12/admin. Yan. Yan siya guys, diba? Then dito guys is same. Yan. Then open natin guys. So yun, hindi siya nag-open. Yan. Wait natin, bakit hindi siya nag-open guys? So continue site. Yan, napasukan na natin guys. Then ang username is default pa lang ito guys. Yung username natin, admin. Then password guys is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then L6GW. Sign in. Yan. Yan na siya guys. Ngayon is punta tayo dito sa my system or system status. Check nga natin system status. Yan. Yun. Diba? Ito yung ating PC Ryzen 3. Yan. Then no USB to LAN. Ito yung 1IP natin. Yan. Then dito sa storage is yan. Kung mapapansin nyo, diba? Napakalaki ng storage natin. Nasa 23 GB. Yan. Free. So ito 16% pa lang yung nababawas dito guys. So napaka-smooth ng ating LPP. Ibig sabihin, working na working yung ginawa natin. So sana working din sa inyo guys. So I hope na nakatulong ito sa inyo guys. Maraming salamat guys sa patuloy na sumusuporta sa akin, mga viewers ko, subscriber ko. So maraming salamat guys. Hanggang dito na lang guys. So yun lang. Peace.